Noong madaling araw ng May 29, 2023, nagsimula ang mga magsasaka ng Lang Township, lungsod ng Hezi, lalawigan ng Shandong, China, sa kanilang karaniwang gawain. Habang naglalakad sila sa makikitid na daanan sa pagitan ng mga bukirin, nadaanan nila ang isang bukas na balon na karaniwang ginagamit para sa irigasyon. Biglang huminto ang isang lalaki nang may mapansin siyang kakaiba. Ang balon na karaniwang natatakpan ng takip na simento ay nakatagilid ang takip sa isang gilid na nag-iwan ng siwang. Nakita niya rin ang sariwa at basang putik sa gilid ng takip na para bang may gumalaw dito kamakailan. Dahil nausisa, tinawag niya ang ilang magsasaka sa malapit upang tumingin. Yumuko sila at sumilip sa siwang. Biglang napasigaw ang isa sa kanila. Sa madilim na tubig may lumulutang. Para itong kumpol ng buhok ng tao sa ibabaw. Agad na tumawag ng mga pulis ang mga magsasaka. Di nagtagal, ang tunog ng sirena ng pulisya ay bumasag sa katahimikan ng nayon. Mabilis kumalat ang balita at nagtipon ang mga taga-nayon sa lugar, nagbubulungan ng may kapa. Nang mahila ng rescue team ang bangkay palabas ng balon, nakilala ang biktima bilang si Liu Chue, isang 21 years old na lalaking mula sa kalapit na nayon. Nang marinig ng ina ni Leo ang balita, nahimatay siya sa sobrang pagkabigla at kinailangang bigyan ng agarang lunas. Ayon sa kanyang pamilya, noong gabi lamang bago yon, malusog at masigla pa ito. Dinala pa niya ang kanyang bagong kasal na asawa upang dumalaw sa mga magulang nito para sa hapunan at mukhang masaya ang mag-asawa. Tumanggi ang pamilya na maniwala na aksidente ito at giniit ang masusing investigasyon. Si Liu Chue ay ipinanganak noong 2004 at nag-iisang anak na lalaki sa kanilang pamilya. Masisipag na magsasaka ang kanyang mga magulang na namuhay ng matipid at inipon ang lahat para sa kanyang kinabukasan at kasal. Medyo mahitsura si Leo, ngunit napakasimple at inosente. Kaunti ang kanyang pinag-aralan at wala siyang espesyal na kasanayan. Bukod sa pagtulong sa bukid, kumukuha siya ng maliliit na trabaho upang kumita ng dagdag na pera. Wala siyang malalaking ambisyon. Tulad ng maraming kabataang lalaki sa kanayunan, nais lamang niyang mag-asawa, magkaanak at mamuhay ng tahimik at matatag. Kalaunan, ipinakilala siya ng isang matchmaker sa isang posibleng mapapangasawa na nagngangalang Leona na 21 taong gulang din. Maganda siya at natuwa si Leo matapos ang kanilang unang pagkikita. Gayunpaman, humingi ang pamilya ng babae ng bride price na 600,000 yuan o humigit kumulang 5 million pesos sa kasalukuyan. Sa rehiyon ng Hezi, karaniwan ang mataas na bride price, ngunit ang halagang ito ay lampas sa kayang bayaran ng isang karaniwang pamilyang magsasaka. Napaharap sa mahirap na desisyon ang mga magulang ni Leo. Sa huli, pinili nilang gawin ng lahat upang maikasal ang kanilang anak. Inubos nila ang kanilang ipon sa buong buhay. Ibinenta ang nakaimbak na ani at nangutang sa mga kamag-anak. Hindi nila naisip na ang napakalaking bride price na kanilang tinitipon ay magdudulot sa huli ng pagkamatay ng kanilang nag-iisang anak. March 17, 2023, isang malaking kasalan ang ginanap sa bahay ni Leo. Pinalamutian ang bahay ng mga ilaw at bulaklak at maraming kamag-anak at kapitbahay ang dumating upang batiin ng bagong kasal. Sinabi ng mga tao na bagay sila sa isa't isa at pinuri ang pamilya ng lalaking ikinasal. Labis ang saya ng mga magulang ni Leo. Para sa kanila, ito ang pinakamahalagang araw ng kanilang buhay. Ang lahat ng taon ng kanilang pagsisikap at pag-iipon ay tila sulit. Ang bride, si Leona, ay nakasuot ng puting wedding dress at may buong ayos ng makeup. Ngumiti siya sa buong seremonya, ngunit tila malayo ang tingin sa kanyang mga mata. Ipinanganak din siya noong 2004 at nagmula sa Lungwang Township sa parehong rehiyon. Ilang beses pa lamang nagkita ang dalawa sa tulong ng matchmaker bago tuluyang ayusin ng kanilang mga pamilya ang kasal.
Sa totoo lang, sa simula pa lamang, wala nang nararamdaman si Leona para kay Leo. Para sa kanya, masyado itong probinsyano. Sobrang simple, awkward magsalita at lupos na walang karanasan sa pag-ibig. Ang uri ng lalaking gusto ni Leona ay yung mga may karanasan, magaling magsalita at medyo rebelde. Hindi isang simpleng magsasaka na buong araw nasa bukid. Ngunit iba ang pananaw ng kanyang mga magulang. Nagustuhan nila si Leo dahil sa pagiging tapat at simple nito. Para sa kanila, ang tapat na lalaki ay mapagkakatiwalaan at ang hindi umiinom o naglalakwatsa ay mag-aalaga ng mabuti sa pamilya. Naniniwala silang magkakaroon ng matatag na buhay ang kanilang anak at maiiwasan ang pagmamaltrato. Ang nagtulak sa kasal ay isang bagay na una lamang sinabi ni Leona bilang biro. Wala talaga siyang balak pagkasalan si Leo, kaya sinadya niyang humingi ng bride price na 600,000 yuan. Inaasahan niyang tatanggi ang pamilya ng lalaki. Ngunit sa halip, agad itong tinanggap ni Leo ng walang pag-aatubili at sinabi sa kanyang mga magulang. Mas lalo pang nakakagulat, hindi nakipagtawaran ang kanyang mga magulang. Pumayag sila sa halaga, nangutang kung saan-saan at sa huli ay binayaran ang buong 600,000 yuan ng cash. Naggulat si Leona. Hindi niya inaakalang magbabayad sila ng ganoong kalaking halaga. Nang makita ang pera, nagbago ang kanyang isip at pumayag sa kasal. Hindi dahil kay Leo kundi dahil sa bayad. Nakalkulan na niya ang lahat. Karamihan sa bride price ay mapupunta sa kanyang mga magulang para sa kanilang pagre-retiro at sa pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid, habang magtatabi siya ng bahagi para sa sarili. Tungkol naman kay Leo, wala siyang pakialam. Plano niyang magpakasal muna at saka na magdesisyon kung ano ang gagawin. Sa isip niya, laging may opsyon sa diborsyo. Pagkatapos ng kasal, ibang-iba ang naging buhay kumpara sa inaasahan ni Leo. Mula pa sa unang araw, malinaw ang emosyonal na distansya sa pagitan nila. Nakuha na ni Leona ang kanyang gusto. Nang masecure ang bride price, tuluyang nagbago ang kanyang pagkikitungo kay Leo. Iniwan niya ang malumanay na asal at naging malamig at mapanghamak. Pinuna niya si Leo dahil sa kakulangan ng kinikita nito at nagrereklamo na masyadong nakikialam ang mga magulang nito. Karamihan sa oras niya ay ginugugol sa cellphone, nakikipag-chat sa mga kaibigan at hindi pinapansin ang mga gawaing bahay. Napansin ni Leo ang lahat, ngunit pinili niyang tiisin ito ng tahimik. Alam niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng kanyang mga magulang upang maisaayos ang kasal. Para sa kapakanan ng pamilya, siya na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Siya ang nagluluto, naghuhugas ng pinggan, naglalaba at naglilinis araw-araw. Sinusubukan pa niyang magluto ng iba't ibang ulam para mapasaya ang kanyang asawa. Kapag nagagalit naman ito ng walang dahilan, sinusubukan pa rin niya itong aliwin. Ganoon din ang trato sa kanya ng mga magulang ni Leo. Ibinibigay nila ang lahat ng gusto niya at hindi siya pinagsasalitaan ng masama dahil natatakot silang baka umalis ito at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng lahat ng ito, walang ipinakita ang tunay na pagmamahal si Leona. Wala pang 2 buwan, nagsawa na siya sa buhay sa kanayunan. Araw-araw ay pare-pareho lamang. Isang lumang bahay na napapalibutan ng mga bukid at maruruming kalsada. Gusto na niyang makipagdiborsyo upang makuha ang pera at mamuhay ng malaya. Ngunit naging mahirap iyon dahil sa realidad. Sa kanilang lugar sa kanayunan, ang bagong kasal na babaeng humihingi agad ng diborsyo ay pinag-uusapan at minamaliit. Higit pa rito, ayon sa batas, kung ang panig ng babae ang magpasimula ng diborsyo kaagad matapos ang kasal at walang ginawang mali ang pamilya ng lalaki, kailangang isauli ang malaking bahagi ng bride price. Malaking problema ito para kay Leona. Karamihan sa 600,000 yuan ay naibigay na sa kanyang mga magulang at ang natitira ay halos nagastos na niya. Wala na siyang perang maibabalik pa. Bukod pa roon,
Ang diborsyo ay magdudulot ng tsismis at paratang na kinuha ng kanilang pamilya ang pera ng hindi tapat. Kahit maganda siya sa panlabas, lalo namang umitim ang kanyang pag-iisip. Nang mapagtanto niyang hindi uobra ang diborsyo, isang nakakatakot na ideya ang nabuo sa kanyang isip. Paano kung maging biyuda na lang siya? Nagsimula siyang mag-research online at nalaman na kung mamatay ang kanyang asawa, hindi na niya kailangang isauli ang bride price. Bilang biyuda, maaari pa niyang mamana ang mga ari-arian sa pangalan ni Leo, kabilang ang bahay at kotse na binili ng mga magulang nito gamit ang inutang na pera. Sa ganitong paraan, mananatili sa kanya ang pera. Madaragdagan pa ang kanyang ari-arian at makakatanggap siya ng simpatsya bilang isang batang biyuda. Nang pumasok ang ideyang iyon sa kanyang isip, patuloy itong lumaki. Mula noon, tuwing tinitingnan niya ang kanyang asawa na patuloy pa ring mabait sa kanya araw-araw, wala siyang nararamdamang init o pasasalamat. Tanging kawalang malasakit at pagkasuklam ang kanyang nadarama. Noong May 2023, sa ikalawang buwan ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, dumating ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ilang araw bago yon, palihim siyang pumunta sa isang butika sa bayan. Sinabi niya sa pharmacist na nahihirapan siyang matulog at nakakaramdam ng matinding pagod sa pag-iisip. Pagkatapos, bumili siya ng isang kahon ng malalakas na pampakalma, ang uri na maaaring magdulot ng pagka-relax ng kalamnan at pagkalito kapag nasobrahan ng pag-inom. Ang May 28 ay isang karaniwang linggo, ngunit kakaiba ang kilos ni Leona sa araw na yon. Maaga siyang nagising, maayos na nagbihis at may pambihirang mainit na ngiti sa mukha. Lumapit siya kay Leo at marahang sinabi na gusto niyang dalawin ang kanyang mga magulang at iniimbitahan siya para maghapunan sa bahay ng mga ito. Tuwang-tuwa si Leo. Matapos ang 2 buwang pagsasama, ito ang unang pagkakataon na naging ganito kainit ang pagkikitungo sa kanya ng kanyang asawa at tinawag pa siyang honey. Agad siyang pumayag. Bago umalis, sinuot niya ang kanyang pinakamagandang damit at nagsuklay ng buhok. Sumakay ang mag-asawa sa kotse na binili ng mga magulang ni Leo sa utang bilang regalo sa kasal at nagtungo sa bahay ng mga magulang ni Leona. Sa hapunan, tila mainit ang samahan. Iba ang kilos ni Leona. Siya ang pumipili ng pagkain para sa kanyang asawa. Palaging kinakausap ito at siya pa ang nagbubuhos ng unang baso ng alak para rito. Si Leo, na simple at mapagtiwala, ay puro saya lamang ang nararamdaman at walang kahit anong hinala. Patuloy din siyang inaalok ng inumin ng kanyang mga biyanan at tinatanggap niya ito bilang paggalang. Hindi siya sanay sa alak. Makalipas ang maikling panahon, namula ang kanyang mukha at lumapo ang kanyang isip. Hindi nagtagal, lasing na siya. Bandang 9:20 ng gabi natapos ang hapunan. Madilim na at walang ilaw ang mga kalsada sa nayon. Iminungkahi ni Leona na umuwi na sila. Dahil nakainom si Leo, siya ang nagmaneho. Habang si Leo ay nakaupo sa passenger seat, inaantok at lutang ang isip. Pagkalabas ng nayon, biglang itinigil ni Leona ang kotse. Kumuha siya ng bote ng mineral water at mga pampakalma na inihanda niya kanina. 6 na tableta ang inalis niya at may banayad ng ngiti, iniabot niya ang mga ito sa kanyang asawa. Sinabi niyang sobra ang nainom nito at ito raw ay gamot para sa hangover na binili niya para rito. Si Leo, nalasing at hindi makapag-isip ng malinaw, ay hindi na nagtanong pa. Kinuha niya ang tubig at nilunok ang lahat ng 6 na tableta. Nagpatuloy ang kotse sa madilim na gabi, ngunit hindi pa tungo sa kanilang bahay. Lumiko si Leona sa isang liblib na kalsadang lupa, papunta sa isang bakanting bukid na may abandonadong balon. Sa loob ng kotse, nagsimulang umepekto ang mga pampakalma. Dahil sa halo ng alak at gamot, pakiramdam ni Leo ay umiikot ang mundo. Halos hindi na niya mabuksan ang kanyang mga mata at nanghina ang kanyang katawan. Isinagawa ni Leona ang susunod na hakbang ng kanyang plano.
Itinigil niya ang kotse at ginising ang kanyang asawa na halos mawalan na ng ulirat. Sinabi niya ang tungkol sa isang umano'y panaginip kung saan ang paghuli ng isda mula sa balon at ang pagkain nito ay magdadala sa kanila ng sanggol na lalaki. Itinuro niya ang balon at inutsuka ng asawa na tingnan kung may isda para magkaroon sila ng anak na lalaki. Sa puntong iyon, litong-lito na ang isip ni Leo. Ngunit nakasanayan na niyang sundin ng kanyang asawa. Nang marinig niya ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, pinilit niyang bumaba ng kotse at sumunod sa balon. Binuksan ni Leona ang takip ng balon at sinabihan siyang yumuko at tumingin sa loob. Sumunod si Leo at dumapa sa gilid upang sumilip sa dilim. Sa sandaling yun, itinulak siya ni Leona mula sa likod at diretso siyang nahulog sa balon. Ang malamigan na tubig at pakiramdam ng pagkalunod ay bahagyang nagpagising sa kanya. Nanaig ang kanyang instinct na mabuhay. Nagpumiglas siya sa tubig, sumisipa at kumakapit sa magagaspang na bato sa dingding ng balon. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Nagmamakaawang tulungan siya. Nakatayo si Leona sa gilid ng balon at pinanood ang kanyang paghihirap. Hindi siya tumulong o tumawag ng saklolo. Sa halip, nagkunwari siyang nagpanik. Tumakbo pabalik sa kotse, umandar ng kaunti palayo saka bumalik. Sa loob ng balon, hindi sumuko si Leo. Ginamit niya ang natitirang lakas upang kumapit sa dingding ng balon at dahan-dahang umakyat. Nang matagpuan ang kanyang katawan, punit ang kanyang mga kuko at malubhang sugatan ang mga dulo ng kanyang mga daliri at may mga bakas ng dugo sa dingding ng balon. Sa huli, nakahawak siya sa bungangan ng balon at naiangat ang kanyang ulo. Nakita niya ang kanyang asawa na nakatayo sa itaas. Sa halip na tulungan siya, muli siyang itinulak nito ng walang pag-aatubili. Napagtanto ni Leona na kung makaligtas si Leo, mabubunyag ang kanyang plano. Makukulong siya at mawawala ang bride price. Kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang itulak siya muli sa balon. Sa pagkakataong ito, hindi na niya binigyan ng tsansa ang lalaki. Agad niyang binuhat ang mabigat na takip ng semento at isinara ang balon. Tuluyang pinutol ang anumang pag-asang mabubuhay pa ito. Pagkatapos, tahimik na tumayo si Leona. Inayos ang kanyang buhok at damit at tumingin sa paligid upang masigurong walang nakakita sa kanya. Bumalik siya sa kotse at nagmaneho patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Saka siya pumasok sa kanyang dating kwarto, humiga at natulog. Sa kanyang isip tapos na ang lahat. Kinabukasan, magpapanggap na lamang siyang nagluluksa bilang byuda at mananatili sa kanya ang pera at ang kalayaang gusto niya. Matapos matagpuan ang bangkay ni Leo sa balon, agad na nagsimula ang pulisya ng investigasyon. Bilang huling taong nakita na kasama niya, si Leona ang naging pangunahing saksi at tinawag para sa pagtatanong. Sa istasyon, nagpakita siya ng matinding pagdadalamhati. Umiiyak at nagsasalita ng pausang boses. Ikinuwento niya sa mga pulis ang isang istoryang kakaiba, ngunit tugma sa mga pamahiing karaniwan pa rin sa ilang lugar sa kanayunan. Ayon sa kanya, matapos ang hapunan sa bahay ng kanyang mga magulang, nagmaneho sila pa uwi. Sa daan, ikinuwento niya sa kanyang asawa ang isang panaginip kung saan may nagsabi na kung makuhulog sila ng barya sa balon o makahuli at makakain ng isda mula rito, magkakaroon sila ng sanggol na lalaki. Ayon sa kanya, naniwala si Leo rito at giniit na maghanap ng balon sa mismong kaping yun. Sinabi niyang sinubukan niya itong pigilan, ngunit tumanggi ito. Nang makarating sila sa balon, napakadilim at nakainom pa si Leo. Dahil lasing ito, umano'y nadulas at aksidenteng nahulog sa balon. Ikinuwento niyang labis siyang natakot kaya tumakbo siya upang maghanap ng tulong. Ngunit walang tao sa paligid. Nang bumalik siya, wala na raw marinig mula sa balon. Dahil natatakot siyang sisihin siya ng kanyang mga binan, nagpanik siya at tumakas pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang nang hindi nagsasabi sa kahit sino.
Sa simula, ang istorya ay parang isang trahedyang aksidente na dulot ng pamahiin. Ngunit hindi kumbinsido ang mga investigador. Napansin nila ang ilang hindi tugmang detalye. Ang pinakamalaking issue ay ang reaksyon ni Leona. Ang isang babaeng bagong kasal na may hawak na cellphone na makikitang nahulog ang kanyang asawa sa balon ay karaniwang tatawag agad ng tulong. Sa halip, sinabi niyang tumakbo siya palayo dahil sa takot. Mas lalo pang kahinahinala. Nang makarating siya sa bahay ng kanyang mga magulang, hindi niya sinabi ang nangyari o humingi ng tulong. Basta na lamang siyang humiga at natulog na parang walang nangyari. Ang ganitong asal ay hindi tugma sa normal na reaksyon sa ganitong pangyayari. Habang mas sinusuri ng mga investigador ang kanyang salaysay, mas marami silang nakitang problema. Nagpasya silang siyasatin ng mas malalim ang nakaraan ni Leona. Si Leona ang panganay na anak sa kanilang pamilya at may isang nakababatang kapatid na 10 taong mas bata. Sa kanilang lugar sa kanayunan, ang mga pamilyang puro babae ang anak ay kadalasang umaasa sa kanila. Maaaring mag-uwi ng asawang lalaki na titira sa kanila o makakuha ng malaking bride price upang masuportahan ng pamilya at ang kinabukasan ng mga nakababatang kapatid. Ipinakita ng investigasyon na hindi naging masunuring anak si Leona. Nang mas naging accessible ang internet, na-expose siya sa maraming impluwensya mula sa labas sa murang edad. Bago pa man siya makapagtapos ng middle school, nawalan na siya ng interes sa pag-aaral. Sa kanyang teenage years, lalo siyang naging rebelde at nakilala bilang pasaway sa nayon. Ayaw niya sa buhay sa kanayunan at nagsawa na siyang makita ang parehong paligid at mga tao araw-araw. Hinangaan niya ang buhay sa syudad, ang mga makukulay na ilaw, shopping malls at modernong pamumuhay na nakikita niya sa kanyang cellphone. Matapos ang high school, pinili niyang huwag ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa halip, umalis siya ng nayon at nagpunta sa isang malaking lungsod kung saan nagtrabaho siya bilang hostess sa isang karaoke bar. Malaki ang naging impluwensya ng mga karanasan niya roon sa kanyang pananaw sa buhay. Natuto siyang manigarilyo, uminom at makihalubilo sa mayayamang customers. Higit sa lahat, nagsimula niyang husgahan ang mga relasyon batay sa pera. Sa panunood niya sa mga customers na gumagastos ng malalaking halaga at nagbibigay ng mga pangakong walang laman, nagkaroon siya ng baluktot na pananaw sa buhay. Sa kanyang isip, ang mga lalaki ay naging pinagkukunan ng pera at ang kasal ay naging paraan upang mabilis na magbago ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, alam ng pulisya na ang kanyang nakaraan at pamumuhay ay nagsasaad lamang ng posibleng motibo. Upang mapatunayan ang pagpatay, kailangan nila ng matibay na ebidensya. Kaya nagsimula sila ng masusing pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen na umaasang makakahanap ng patunay na lulutas sa kaso. Ang unang hindi normal na nakita ng mga investigador ay ang kondisyon ng mga kamay ng biktima. Sa panahon ng autopsy, natuklasan ng mga eksperto sa forensics ang matinding pasa, gasgas at punit-punit na balat sa dulo ng mga daliri at palad ni Leo. Wasak ang kanyang mga kuko. Ang mga sugat na ito ay tugma sa desperadong pagkakapit at pagkakamot. Pinaunawa ng mga investigador na kung lasing lamang si Leo at aksidenteng nahulog sa balon gaya ng sinabi ni Leona, sana'y nag-react lang siya sa malamig na tubig at kumapit ng kaunti. Ngunit ang ganoong sitwasyon ay hindi magdudulot ng matinding sugat sa pag-akyat na nakita sa kanyang mga kamay. Ipinapakita ng mga sugat na yon na matagal siyang nagsikap na makaalis gamit ang labis na lakas. Ipinapahiwatig nito na nanatili siyang may malay matapos mahulog sa balon at desperadong sinikap iligtas ang sarili. Sinuri rin ng pulisya ang paligid ng balon. Magulo at mahirap suriin ang mga yapak malapit sa bunganga. Ngunit may natagpuang mahalagang pahiwatig. Sa mataas na damo hindi kalayuan sa balon, natagpuan nila ang isang itinapon na kahon ng gamot, isang walang lamang kahon ng sedatives. Agad itong nagdulot ng hinala. Ayon sa salaysay ni Leona,
Pumunta sila roon upang maghulog ng barya sa balon para magdasal para sa anak. Walang lohika na dahilan para magdala ng sedatives para sa ganoong layunin. Sinuri rin ng mga pulis ang surveillance footage sa mga kalsada malapit sa lugar. Ipinakita ng pagsusuri na sa gabi ng insidente, matagal nakahinto ang kotse ni Leona malapit sa balon. Mas matagal kaysa sa kinakailangan para sa isang maikling paghinto. Higit sa lahat, hindi dumaan ang sasakyan sa normal na ruta pa uwi. Sa halip, sinadyang lumiko sa daan papunta sa liblib na bukid kung saan naroroon ang balon. Ipinapahiwatig nito na planado ang pagpunta sa balon, hindi basta-basta gaya ng sinabi niya. Di nagtagal, lumitaw ang mapanuring ebidensya. Ipinakita ng forensic results na ang tiyan ni Leo ay naglalaman ng sobrang dami ng sedatives, sapat upang maging nakamamatay. Sa puntong iyon, tuluyang bumagsak ang kwento ni Leona na umano'y nadulas lang ang asawa sa balon dahil sa kalasingan. Ipinapakita ng ebidensya na hindi ito aksidente, kundi sinadyang pagpatay. Naaresto si Leona. Sa pagtatanong, ipinakita ng pulisya ang mga ebidensya. Ang surveillance footage na nagpapakita ng kakaibang ruta, ang toxicology report, at ang mga hibla ng tela na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Leo na tugma sa damit na suot niya noong gabing yun. Nabuwag ang kanyang psychological defenses. Nagsimula siyang umiyak at inamin ang ginawa. Sinubukan niyang bigyang katuwiran ng kanyang kilos. Paulit-ulit niyang sinabi na ayaw niyang mabuhay kasama si Leo at natakot mawala ng mukha kung kailangan niyang isauli ang bride price. Nagdulot ang kaso ng malawak ang atensyon sa rehiyon. Nang pumasok ito sa proseso ng hudikatura, ang tahimik na kanayunan ay naging sentro ng pampublikong diskusyon. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa bawat sulok. Lalo pang tumindi ang galit ng publiko at libo-libong residente ang lumagda sa isang petisyon na humihiling ng mabigat na parusa. Marami ang nananawagan ng parusang kamatayan para kay Leona. Tensyonado ang atmosfera sa loob ng korte. Nang basahin ng piskal ang akusasyon at inilarawan ang pagkikipaglaban ni Leo sa balon at kung paano siya muling itinulak pababa ng kanyang asawa, na nahimik ang lahat sa loob ng korte. Ang mga magulang ni Leo na nakaupo sa gallery ay umiyak ng malakas. Ang kanyang ama na minsang buong pagmamalaking nag-ayos ng kasal ng anak, ngayon ay mukhang pagod at mas lalong tumanda. Bagaman wala pa itong 50. Pagkawala ng anak, ang kanyang buhok ay puti na at tila walang buhay. Mas malala naman ang kalagayan ng ina. Umiiyak siya hanggang sa mahimatay at kinailangang gamutin. Sa puntong iyon, biglang lumuhod si Leona sa sahig ng korte at paulit-ulit na nagsusumamo sa kanyang mga biyanan. Umiiyak, sinasabi niyang alam niyang mali siya at nagmamakaawang patawarin. Ipinangako niya na kung hindi siya papatayin, aalagaan niya sila pagkatapos ng kanyang paglaya sa bilangguan at gugukulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang itama ang kanyang kasalanan. Nagdulot ng matinding reaksyon ang eksenang ito sa loob ng korte. Nang magkaroon siya ng pagkakataong iligtas ang kanyang asawa, itinulak niya ito patungo sa kamatayan. Ngayon, sa harap ng parusang kamatayan, siya ay nagmamakaawang patawarin. Matapos suriin ang mga ebidensya, naglabas ang Hisey City Intermediate People's Court ng unang desisyon at hinatulan si Leona ng kamatayan. Nang marinig niya ang sentensya, bumagsak siya at sumigaw na hindi niya ito matatanggap at sinabing sobrang mabagsik ang parusa. Agad siyang naghain ng apela. Matapos muling suriin ang kaso, tinanggihan ng Shandong Provincial Higher People's Court ang kanyang apela at ipinanatili ang orihinal na sentensya. Ayon sa legal na proseso, isinumiti na ang kaso sa Supreme People's Court para sa pinal na pag-aaproba. September 26, 2025, ang huling araw ng buhay ni Leona. Sa mga buwan ng kanyang paghihintay para sa parusang bitay, lumala ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Malaki ang ibinaba ng kanyang timbang, bumaba sa 99 pounds. Namumutla ang kanyang mukha at palaging puno ng pangamba at takot.
Nang dumating ang mga kinatawan ng korte sa detention center upang ipahayag ang pag-aproba ng Supreme People's Court sa parusang kamatayan, nanghina ang kanyang mga binti at nanginginig ng hindi makontrol. Hindi siya nakatayo at kinailangang hilahin palabas ng selda ng 2 opisyal ng hudikatura. Sa huling pagbisita, tumanggi siyang makita ang kanyang mga magulang. Hindi tiyak ang dahilan, baka nahihiya siya, galit sa pinilit na kasal o simpleng hindi na niya sila kayang harapin. Hiningi lamang niya sa isang pinsan na iparating ang mensahe sa kanyang mga magulang na alagaan ang kanilang kalusukan at bantayan ang kanyang nakabapatang kapatid na babae. Ipinataw ang parusang kamatayan kay Leona. Naitupad ang hustisya, ngunit hindi talaga nagtapos ang trahedya. Iniwan ni Leo ang mga magulang na may wasak na pamilya. Wala na ang kanilang nag-iisang anak. Ang pag-asa ng kanilang buhay ay naging libingan. Bukod pa rito, dala-dala pa nila ang mabigat na utang mula sa pangungutang para bayaran ng bride price. Utang na maaaring hindi na nila mabayaran. Dahil sa bride price na 600,000 yuan, nagkapalitan ng alitan ang 2 pamilya at nagsampa ng mga kaso. Ang dating relasyon ng mga biyanan ay nauwi sa galit at sama ng loob. Kung babalikan, nagmula ang 2 kabataan sa ganap na magkaibang mundo. Ilang beses lamang silang nagkita sa pamamagitan ng matchmaker at nagpakasal bago pa man tunay na makilala ang isa't isa. Ang isa ay tapat at simple, naghahangad ng payapang buhay, habang ang isa naman ay nanaisin ang mas marangyang pamumuhay. Pinagbuklod sila ng pera sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Mula pa sa simula, malabo nang magtagumpay ang kanilang kasal. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!